Sa ngayon ay wala pa pong kumpirmasyon kung mayroong natanggap na abiso patungkol sa existing warrant of arrest. Sa ating pagkakaalam, even the ICC could not confirm the issuance of the said warrant of arrest. So, hintayin na lamang po natin kung talaga magkakaroon ng issuance ng warrant of arrest ang ICC. But follow up lang po, this early on, you have Senator Robin Padilla saying publicly, giving advice to Senator De La Rosa that he should never surrender to a foreign power. Does Malacanang see this as encouraging to non-cooperation? And ano pong mensahe nyo kay Senator De La Rosa who has been absent rin sa Senate for quite some time? Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. Ang advice na ganyan ni Robin Padilla ay pagpapakita lamang ng hindi pagsunod sa batas. Wow! Lucas talking. Naalala niyo pa ba kung paano niyo ipinagpilitan? Okay? Na isakay sa eroplano si PRRD para dalhin sa dahig. Na hanggang ngayon di pa nga nakauwi eh. Hindi nga rin natin alam kung makakauwi pa. Dahil ayaw payagan ng administrasyon ni Bangag na makabalik pa ng Pilipinas ang dating presidente, si PRRD. Sabi nga ni Boying, di ba? Hindi na natin siya pwedeng bawiin. Hindi na kasi binigay na natin siya dun eh. Hindi na siya pwedeng bumalik. Hindi na natin babawiin yan. What the fuck? Susundin natin kung sakasakaling na merong warrant of arrest from ICC si Bato, susundin natin. Ganun ulit gagawin nyo. Isi-surrender nyo na naman ang isang Pilipino. Hindi nyo na ito ipaglalaban. May warrant of arrest, go! Punta ka na. Arrestuhin nyo na. Or, worst, gagawin nyo ulit yung ginawa nyo kay PRRD, kay Bato. Pipilitin nyo siyang isakay sa eroplano. Persahan. Baka dumating pa dun sa point na kakalad ka rin nyo din. May gulay. Paano yung batas natin sa Pilipinas? So, wala na. Claire, Mars, naalala mo nung hindi mo pa hinihimod yung puwet ni Bangag? Naalala mo ba nung hindi ka pa pinapaswelduhan ng limpak na salapi ng administrasyong ito? Anong sinabi mo? Kapag merong ICC warrant of arrest, dadaan muna ito sa korte. Ikaw mismo ang nagpaliwanag yan sa amin. Nakikinig pa ako sa'yo nun eh. Dadaan mo na yan sa local court. Kasi i-check mo na yan eh. Kung tama ba yung pangalan, kung valid ba yung warrant, etc. bla bla bla. Basta dadaan pa sa korte ng Pilipinas yan. Hindi mo pwedeng basta-basta dadalhin na lang sa dahig ang isang Pilipino at ipakulong na lang doon nang walang kalaban-laban. Ni wala kayong planong ipaglaban ng isang Pilipino. Wala kayong planong ipaglaban ng kanyang karapatan. Nakita mo naman ng mga OFW, di ba kinukuha natin from abroad? Sinasagip natin, maibalik lang sa sariling bansa. Pero ang administrasyong ito, iba ang ginagawa. Susundin natin, okay, ang ICC kung may warrant of arrest. Pero yung batas natin, baliwala na. Oh my gulay. Something is really very wrong dito sa taong ito. Alam mo sa totoo lang, no? Naalala ko yung sinabi ni Rowena Guanzon, na ang trabaho ni Claire, sa palagay daw niya, malaki ang kinikita niya rito. Kasi bilang abogado, hindi mo trabaho ang magsinungaling. Dahil yan ilabag sa batas. Pero dahil nga, kaya mong sikmurain ang magsinungaling alang-alang sa kwarta. Di ba? Kaya sabi niya ni Rowena Guanzon, malamang-lamang malaki ang kinikita mo dito. Naglalaro ito sa 200 or 300,000 a month. In fairness, Yun nga lang, pagbaba sa pwesto ni Bangag, hindi natin alam kung anong karir ang nag-aantay pa sa gagang abogadang ito, ng katwiran naman, laging pangtanga. My God, batas ng ICC. O, paano yung batas natin? Wala na. Ina mo,